Mga kapuso, 96 days na lang ay Pasko na at sabi nga dun sa mga excited at ngayon pa lang ay gusto nang mamili, makinig po kayo dahil may mga paalala ang DTI para naman tiyakin na ligtas yung mga bibilhin ninyong palamuti. At makibalita tayo kay Luan May Rondina ng GMA Cebu. Pagpasok pa lang ng Burmans, kabi-kabila na ang paghahanda ng ilang Pinoy para sa Pasko. May mga nag-iisip kung anong tema ng Christmas decor ang ikakabit o ilalagay sa kanilang bahay. Ang iba naman, nagsimula na sa kanilang pagbili ng mga palamuti. Sa Maynila, iba't ibang itsura ng Santa Claus decor ang makikita. May Santa Claus na kasing laki ng tao. Cute naman ang dating ng mga Santa table display na ito. Meron ding mga pwedeng isabit na decor tulad ng mga ito. Sa Quezon City, may Christmas Village, Bilen at maliliit na Christmas tree. Isa rin sa mga paboritong dekorasyon tuwing Pasko ang Christmas tree. Sa isang showroom, may iba't ibang sukat at kulay ng Christmas tree. Ang bahay namang ito sa Minglanilla, Cebu, handang-handa na rin para sa Pasko. Atraksyon doon ang binubuong Christmas Village ng pamilya Abella. Taon-taon na raw ito nilang ginagawa. Paalala naman ng Department of Trade and Industry maging mapanuri at mabusisi sa mga bibilhing Christmas lights at palamuti. Tiyaking may ICC sticker ang bibilhing Christmas lights. Unang-una yung malambot yung pangsaksak, yung pang-plug-in, yung mayroong bakal, may parang bakal ba yan or tanso na pang medyo malambot na madaling mayupi. Tsaka yung wire no kailangan kasi syempre mayroong tinetest tayo doon nung hindi umiinit siya. Dapat enough yung insulation, yung plastic na cover doon. Medyo makapal din siya. Bawal ang no return, no exchange policy sa mga tindahan. Kaya pwedeng papalitan sa tindahan kung depektibo ang nabiling produkto o kaya bawiin ang perang ipinambayad. Luan May Rondina, Nagbabalita, Pilipinas.